So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, noong isang araw pala, meron palang pagtitipon yung mga PDP laban, yung mga padapa na pinamumunuan nga po ni PBBM. Na pinamumunuan nga po ni Digong. So, alam nyo, si Duterte, parang tanga lang po sa speech. Di ba? At tumaasa po ito si Digong na mananalo yung mga senatoriables niya. Binola pa yung presidente. Bobo rin talaga to eh, no? Tanga-tanga din talaga to si Digong. So sabi niya dito look, former President Rodrigo Duterte imparted a message before hundreds of PDP Laban local leaders and supporters gathered in the National Coordination Meeting of Duterte-aligned senatorial candidates, di ba, held in Davao City. So, meron pong meeting yung mga PDP Laban nung isang araw. O, di ba? So, ngayon, ang sabi ni Digong dito, teka, basahin lang natin ha. Sabi ni Digong dito, no, Duterte on Halalan 2025, bigyan nila tayo ng patas lang na laban. Di ba? Actually, mga kababayan, ito ang gusto kong sabihin dito. Okay. Oh. Kayo ba naniniwala ba kayo? 'Di ba? Na si Cynthia Villar nag number 1 noong 2019. Naniniwala ba kayo doon sa ganung klaseng resulta ng boto? Cynthia Villar number 1 2019 elections. Oh. At mga kababayan, no, kung speaking of patas sa pag-uusapan natin, dapat meron na pong anomalya sa Smartmatic dati pa. Ang dami na pong issue ng Smartmatic matagal na. Pero bakit mo pinabayaan na magpatuloy ang Smartmatic? Sino nagpatanggal ng Smartmatic? Si PBBM. Yung pinangako ni Digong dati, ang daming nabudol doon. Sabi ni Digong dati, next election. Ganun pa yun eh. Next election. Tanggalin natin yung Smartmatic kasi may dayaan dyan. O di ba, Andy Bautista. Di ba, nagkaroon ng suhulan. So, dayaan na po yun. Nangako si Digong dati na natatanggalin yung Smartmatic. Nangyari ba? Hindi. Tapos ngayon naasa ka ng patas na eleksyon? In the first place, ikaw ang walang ginawa sa patas na eleksyon. Sino nagpatanggal ng Smartmatic? PBBM admin. Ay, maraming salamat kay Pen, no? Si Pen matagal na po naka-follow sa akin yan. Kaya ano pa lang, kay FLM pa lang. FLM! Buhay pa siya. Buhay pa si FLM hanggang ngayon, di ba? Di ba nakuha niyo yung point? Tapos nga naasa ka ng patas na lang. Well, ako naniniwala naman ako, no? Na na magiging patas naman yung eleksyon. Pero yung magagaling sa'yo na hindi ka naging patas, parang ang labo naman nun. Di ba? So sabi dito ni Digong nyo. Digong nyo. Kamukha niya si alam niyo kamukha niya si Freddie Mercury nung malapit na mamatay. Tingnan niyo yung mukha ni Tingnan niyo yung mukha ni Digong. Di ba ganito yung mukha ni Freddie Mercury, no? Yung huling music video ni Freddie Mercury. Ganyan yung ganito yung itsura. Okay, rest in peace po, no? Idol po natin yan, si Freddie Mercury, no? So, tingnan nyo sabi dito. Ibalita ba? Maraming salamat Okay. So sabi dito, no? Former President Rodrigo Duterte on Thursday assured PDP Laban local leaders and senatorial aspirants at Ferdinand Marcos Jr. is not abusive and there is no reason to fear oppression in the upcoming election. Kita nyo, di ba? Nambobola pa talaga eh. Nambobola pa eh. Sabi ni Duterte wala si Bongbong hindi abusive yan. So sino abusive? Ikaw. Ikaw yung abusive, buwa ka ng ina ka. Tingnan nyo si Digong, yung natitira niya political capital sa mga retired AFP ginagamit niya. Abuso yun. Di ba? Si Digong naninira. Gamit po yung mga ninakaw niya nung siya'y presidente sa Maisog Rally. Abuso yun. Ikaw yung abusado eh. Muhammad Iqbal, maraming salamat, no? Tingnan nyo naman, di ba?
Oh. During his speech at party's national coordination meeting in Davao City, he expressed hope that Marcos Jr. will promote peace, ensure the integrity of the midterm elections. Alam niyo mga kababayan, no? Alam niyo kung anong nakakatawa dito. Isa sa mga reason kung bakit po tinanggal yung Smartmatic is affiliated po kay Digong. Naalala niyo yun, di ba? Na may mga partnership po yung Smartmatic na connected po sa mga tauhan ni Digong. Naalala niyo ba yon? Oh. Tapos yun, naasa ka. Kasi ang problema ngayon ni Digong kasi, hindi na po Smartmatic ang gagamitin natin ngayon. Wala na po yung mga connection niya sa Smartmatic. Oh. Yung unang nag-expose niya si Zian Gasa eh. Siyempre, alam naman natin si Zian Gasa, minsan, sumasablay minsan, pero confirm po yan. Confirm po yan ng Comelec mismo na connected po talaga yung Smartmatic sa mga Duterte. O, di ba? So ngayon naasa ka. In the first place, ikaw yung unang gusto mandaya. Oh. Yan tayo eh. Sabi pa dito. Okay. Next pala, next. Okay. The president is not really, The president is not really sabihin mong abusado. Sabi ni Digong yan ha. It would not be a fair comment. No? Yes, so, hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. Ikaw lang yung masamang tao eh. But I seldom mention the names of the other side of the fence. But ito, there is no reason for us to be scared of oppression. O nga kasi kayo yung kayo yung oppressor. Kasi wala naman talaga ako nakikita na any tendency of the president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. He said in his speech during the National Coordination Meeting of PDP Laban, local leaders and aspirants under the party in Davao City. Di ba? Binabola mo yung presidente. Ayan ang problema sa'yo eh. Actually mga babayan, no, naalala ko bigla yung budget. Di ba? Naalala ko yung budget na yung reklamo ni Digong. So sabi ni Digong, maraming blanco sa mga budget. Di ba sabi niya yan, di ba? Pagkatapos ngayong nagkagulo na, bigla na lang nawala si Digong na naman. Wala na naman siyang comment. Kasi on the first place, palpak po yung sinabi ni Digong na yung may problema GAA. Oh. So ngayon, mga kababayan, kung meron man nanggugulo dito, kayo yon. Oh, ito yung huli po ninyong panggugulo. Yung blanco sa budget, actually merong video dito sa si Prospero Pichay eh. Gusto ko lang i-share ha. Saglit no, ano lang natin to, idaan lang natin to no. So panoorin niyo po yung sinabi ni Prospero Pichay dito about sa budget. Brought to SC for destabilization. Naniniwala ako sa sinabi ng ating Pangulo kasi kung hindi abogado ang nagdala niyan sa Korte Suprema, maniniwala pa ako na hindi destabilization yan. Bilang isang abogado, tapos dadalhin mo yan sa Korte Suprema, ang unang tanong, ano bang nilabag sa saligang batas? Yung blanco, wala naman nakalagay doon sa saligang batas. Yung blanco, pag magmimit na yung BICAM, ang itatanong, ano ba yung i-reconcile natin dito? Ito yung mga i-reconcile, mga blank yun eh. Kasi iba yung version ng House, iba yung version ng Senado. During the first meeting ng BICAM, ino-authorize ngayon ng BICAM members yung chairman ng committee of both houses, like chairman ng Congress, House of Representatives, chairman ng Senado. Pag-uusapan yan, ito yung mga contentious issue, ito yung mga dapat i-reconcile natin. Blanco yun. Pag fill up mo ng blank na yun, pareho na, hindi na sila kailangan i-reconcile. Reconciled na. Yan ba hindi nila naintindihan? I think Ongab understands that because galing siya dyan, nagiging chairman siya ng Committee on Appropriations. Kung yan lang ang issue nila at dinala yan sa Korte Suprema, wala namang, these are internal rules. Never magiging unconstitutional yung internal rules of the House. Kung mayroong nakasaad doon sa saligang batas, nasa BICAM walang blank, ayon, pwede mong sabihin unconstitutional. Apo. Pero wala naman eh. Diba? Oh. Actually, itong si Pichay, congressman din to ata ngayon eh. So, ang point ko dito, no, alam po ni Ongab
napalpak po talaga yung final nilang kaso sa Supreme Court. Dalawa sila ni Victor Rodriguez. So palpak yung ano nyo, yung pag-file nyo, palpak yung narrative ninyo. Bakit yung pa final yung kaso? Isa lang naman malinaw dito eh. 'Di ba? Gusto niyo lang po talaga ng intriga na manggagaling kay Digong. Nakuha niyo yung point? 'Di ba? Nang intriga kayo ng palpak galing kay Digong. Tapos sasabihin ni Duterte, ay magiging fair po 'yan, magiging fair. Oy, 2,500 subscribe 25 na viewer, maraming salamat no. O di ba nakuha niyo yung point ko, di ba? Oo. Actually gusto ko lang gusto ko lang po talagang ipakita yung video ni Posporo Pichay kasi talagang ayun po talaga totoo eh. Proseso po 'yun eh. Proseso 'yun ng BICAM paano magiging unconstitutional. At ang ending nito mga kababayan, ibabasura po ng Supreme Court 'yan. So ngayon, ano ang magiging accountability ni Duterte, ni Victor Rodriguez, ni Ungab, dun sa chismis na ginawa nila, dun sa intriga na ginawa nila? Wala eh. Kasi temporary lang yun eh. Oh. So ngayon mga kababayan, tingnan nyo to. Oh. So ngayon, umaasa si Digong na wala doon dayaan, no? Na siya pa talaga, sa kanya pa talaga nanggaling ha. So tingnan nyo naman to. Oh. Iboto ang mga bobo sa Senado. Unahin si Bongo. Ayan oh. Ay, teka, sorry pala. Hindi ko pala ito pala yan. Ay, teka. Ito. Yan. Actually tayo dapat magkaroon po tayo ng advocacy. Oy, ako si Mary Chris Piatos. Actually, kailangan tayong magkaroon po ng advocacy na wala dapat makapasok diyan po sa mga hinayupak na yan. Oh. 'Di ba? Inyong iboto sa Senado, kalbo na si Bato. Oo. At mamamatay taong gago na si Bongo. Go. Oy, joke lang yun Ay, tingnan nyo. Oh. So, tingnan nyo yung mga mukha nila. Oh. Sabi ng Quadcom yun Hindi ako may sabi mamamatay tao si Bongo. Sabi ng Quadcom yun Oh, tingnan nyo. Yan. Tingnan yung mga mukha nila, mga nakanganga. Nganga. Yung mukha ko lang yung mga to, no? Iboto sa Senado. Oo, bato na kalbo. Walang yan no? Kasi mga babayan, no? Yung posibleng pumasok po talaga, base po sa mga survey, si Bato at saka si Bongo. Diba? Na pro-China. Diba? Hindi, pero, ba't ganyan yung mga mukha ninyo, mga nakanganga? Nganga. Diba? Oh, nung klase yan, no? O samahan ng bobo at ungas, di ba? Bobo at ungas. Hindi ako naniniwala. Kundi kayo ba naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Digong dito? Na, oy, magiging mapayapa ang eleksyon kasi wala, mabait yung presidente. Para sa akin, dun sa sinasabi ni Duterte, naniniwala ako doon. No, magiging okay yung eleksyon. Pero dun sa sinasabi ni Duterte na sincere siya, hindi po ako naniniwala doon. O, di ba? Oh. Continue natin, So ngayon, alam nyo mga kababayan, isa po sa mga nangyari po dun sa meeting po nila, yung sinabi nga po ni Baste. Sabi ni Baste dito lahat ng mga kandidato natin dito under PDP and our guest candidates will be a vote against the administration that has done nothing but to fool and oppress this country and its people. O, di ba? Ano? O, so sabi ni Baste Duterte, na parte po ng PDP laban, official na PDP laban yan, di ba? O, sabi dito, isa lang po talaga ang intention po ng mga senatorial balls sa PDP laban. Di ba? Pabagsakin ng administrasyon po na to. Ngayon, kung yung sinasabi dito na, di ba, nothing to do but fool
Niloloko lang daw po yung taong bayan. Sino ba naloloko dito? Di ba kayo? Pulburon video, sex video ni Lisa Marcos, orgy sa Malacanang. Oh, sino sa Marcos? Protector ng droga. Di ba yung meron daw pong hinuli yung PDEA na hinarangan daw po ni Lisa Marcos? Fake news yung mga yan eh. So, mga kababayan, yung nanloloko po dito ng taong bayan, mga Duterte. Kita nyo, di ba? Actually, si Baste, ginagaya niya yung style ng tatay niya pero hindi niya makuha. Iba po talaga yung style ng tatay. Si Baste, kapag nanloloko ng tao, obvious na nanloloko. O, di ba? Full people daw, kayo nga nanloloko. Oppress this country and its people. So, sino nag-oppress? Sino nananakot sa mga vlogger na papatayin? Oh, sino nananakot na magkakaroon ng kudeta? Kayo din yun eh. Yan ang hirap sa tarantado kayong mga hayop kayo eh. Oh. Kaya ako nga tigilan nyo nga ako sa kalokohan ninyo. Ang point ko dito mga kababayan, binobola nyo pa yung presidente. Oh. Di ba? Iboto si Bongo. Oh. Oh. Dado. Oh. Ganda ka na. Oh, no. Unahan ka namin. Alam mo na. Tandaan mo, nasa CIDG kami kahapon. So yun mga kababayan, no? So maraming salamat sa inyo lahat. No? So kayo po dyan sa Team Reply, no? Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa panloloko nga po ni Duterte? Kayo ba, naniniwala ba kayo na sincere yung sinasabi nga po ni Duterte dito na, oh, yung presidente natin mabait, bla bla bla, etc. etc. Naniniwala ba kayo doon? O baka katulad kayo ng mga DDS na, baka kayo katulad kayo ng mga DDS na nagko-comment dito na puro kabobohan lang sila sabi. Oh. Hello po, Evan Narita. Maraming salamat, no? Good morning po. Yan na. So, dyan po sa Team Replay, syempre, may comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Tapos na po. At syempre po, sa Team Replay din po ulit, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na ulit tayo. Sana mamaya, no?